Hello, kumusta mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. For today's video ay i-share ko sa inyo kung ano yung buhay ng factory worker, daily life ng factory worker dito sa Poland. At ito, papasok na kami ngayon sa trabaho. Bali na ang oras ngayon is 5:10. And then ito si Bro Joey. Yan. Mga kasama namin sa trabaho at kasama sa bahay. Ito pala yung bahay namin, guys. Then ayan, so malapit na yung trabaho namin. Ayun si Jevy. Malapit na yung trabaho namin. Kapag may sasakyan kayo, medyo mabilis yung biyahe, no? Mga 10 to 15 minutes lang. Pero kapag siguro nakabus kayo, mga 20 minutes po papunta sa site ng namin trabaho. Okay, tara. Let's go. Up. Okay, so matagal ko nang gustong gawin to, guys. Kaso nga lang dati kasi yung agatong oras madilim pa. Ngayon medyo okay na. Balik na sa normal. Actually hindi pala normal kasi yung hapon ay yung gabi dito maliwanag pa. So yun nga, yung biyahe namin papunta sa work is aabot siya ng mga 10 to 15 minutes, tama? Maximum lang 10 minutes kapag may sasakyan kayo. Pero kapag magpabus, maabot siya ng mga 20 minutes, I think. 20 minutes. 20 minutes yun na. Then kailangan yung abangan yung time ng bus. Ganun po dito. Kasi may schedule po yung bus. So kailangan bago yung oras ng schedule ng bus, nandun na kayo sa bus stop. Galing yan. Then kwento ko na rin sa inyo yung daily routine namin dito. Yun nga, sa umaga bangon na kami ng mga alas 4 ng umaga, and then prepare, ligo, kain, and then around 5:10 and then alis na kami papunta sa work. What? Alis na kami papunta sa work yan, mga 5:10. Then dating namin doon mga 5:27. Yan. Tama yung sinabi ko din. Mga 10 to 15 minutes. So mga 5:27. Then mamaya pakita ko sa inyo yung job site, ay yung site ng namin factory. Pakita ko sa inyo pati yung sa may hanggang canteen lang tayo tsaka sa locker room kasi bawal sa loob. Machuchugi tayo kapag ginawa natin. Yun, so pasok namin is 8 hours, and then may 30 minutes break kami. Dalawang beses po, nadidivide po yan sa dalawang beses. So yung unang break namin is 20 minutes, and then yung pangalawang break is 10 minutes lang. 10 minutes na lang. And then pasok namin, ang start ng work namin is alas 6 ng umaga, and then labas namin alas 2 ng hapon. Itong Kosia Lane, hindi siya ganun kagad, hindi siya yung pinakamagandang place dito sa Poland. Parang nasa province na tayo pag dito sa Kosia Lane. Pero still yung mga like yung mga sidewalk, meron pa silang mga bicycle lane. And then dito madalas nyo makikita yung mga ganyang runabout. And then mayroong 4 hanggang sada na nagko-cross dyan sa may runabout. Nandito na kami. Okay, so ito yun, guys. Site ng location site namin sa factory.
Ang lawak ng parking. And then bago yung facilities. And then may mga free charging port pa ng mga electronics car. Pasok na tayo. May paring Atan. Kita natin si paring Atan. Paring Atan. Kasi nagbablog tayo kasi Vlog ba yan? para sa ekonomiya ng bayan. Welcome vlog. Papakita ko sa mga. Hindi naman bawal yan dyan no? Pagka dyan lang. Huwag lang sa loob. Production. So, nandito yung topping namin pag maglalag. And then ito yung reception area. Dzień dobry. Ayan. Nandito na kami sa locker room. Ito yung locker room namin. Ito yung mga locker room namin. Parang Atan. Tapos ang masaklap dyan, pag naiwan ko yung susi ko. Basta tayo, pasok tayo sa opisina. Yan. Good, good, good. Ano kaya ito? Tanggalin ko muna itong ano natin. Hello vlog, welcome to my guys. Suot lang natin yung ano, yung malakasan dyan. Hindi kompleto ang ano, subulang din. Tingnan mo naman guys yung locker namin. Locker pa lang, panalo na. May naalala ko. Punta muna tayo sa CR. Yan, wala naman ako dito, no? So ito yung CR namin. Ay, ito yung ano, toilet namin dito. Pwede kang maligo kung gusto mo. Pwede dito ka na maligo. Ayan, marami mga shower room dito. Ayan, lawak. Grabe. Then dito yung toilet namin. So hindi na tayo papasok dyan. So baka may gumagamit. Okay. At ngayon, punta naman tayo sa canteen. Cheers. Then, ito yung canteen. Ito yung canteen natin. Ano yan bro? Vendo machine? Akala ko libre. Ayan, mo lang, i-scan mo lang yung ano niya. Tapos? QR code. QR code. Ayan, lalabas na sa ano. Sa Safari. Pag siguro pag sa Android, sa sa Google Store. Dito may mga vendo machine kami dito. Ito yung mga locker room namin, ay yung mga small locker namin dito sa canteen. Then dito, makikita nyo may coffee vendo machine. Itong coffee vendo machine is for free lang. Wala siyang bayad. Yan yung coffee vendo machine namin. But hindi ko na i-video yung lugar na kasi may mga nakapila, nahihiya ako. Okay, so mamaya ulit. Alright, uwian na. Grabe, nakakapagod. Nakakapagod guys. Maligit.
nakakapagod mag-isip kung ano yung pagkikwentuhan namin sa susunod eh. Grabe. Alam mo yung parang ata napagod ka ba? Napagod ka? Pagod saan? Trabaho? Sumakit ulo ko. Sumakit ulo mo. Sumakit ulo ko sa kakaisip kung ano yung gagawin ko. Kasi trabaho rito. Patipira, titipirin mo yung trabaho mo para umabot ka ng hanggang uwi na. Kailangan magaling kang magtipid. Oo. Hindi trabaho, hindi pa bibigyan. Kaya nga eh, no? Sige paringatan. Okay, pasok na tayo. Tapos tayo sobrang pagod na ngayong araw na to. Alam niyo yung pakiramdam guys na yung pumasok ko nung Monday, tapos pakiramdam mo sa Friday, Monday pa rin. Aray ko. Pagod ka ba? Masakit ang ulo ko din. Ay, masakit ulo mo. Hindi kita bibidyo kasi masakit ulo mo eh. No. Mapikit-pikit ng likod na. Sige na yan. Ayusin natin yan mamaya. Ha? Anong ayusin? Papakainin kita para Bulungan pagkain din. wala ako magkain. Ay, di gagawa tayo ng pagkain. Magluluto ka? Eh, depende. Oh, pwede naman. Hindi naman ako Let's magluto. go! Okay, uwi na kami. Kaya kami guys. Magluluto ka pwede naman. Guys. Parang napipilitan ka. Depende nga. Saan, ano ba yung binibigyan Welcome to mo? my guys. Ha? Ayun, Saro. Yan yung namin, Johnson. Video ako sa susunod. Oo nga bro. Pag si Ellie ang nag-drive, ako naman mag-video. Bro. Pwede yan. Video ko rin yung pagpasok. Ay, checholet. Okay, so sa trabaho, ginawa pala namin kanina kasi walang masyadong gawa dun sa production namin. Ginawa namin kanina is nagpapacking lang kami ng mga natatapos na products. And then minsan mga 2 oras ka mag-aantay kasi wala pang ipapack. What? Oo, yun. Alam niyo yung kagandahan dito sa company na to na na-appreciate namin kasi hindi sila nagpapauwi ng tao kahit walang masyadong gawa. Ayaw nila na kukunti lang yung sasahurin ng ng staff nila. Pero patas din lang naman sila lumaban. Alam mo kasi may season din na talagang busy. May months na bugbugan din sa trabaho. Pero sa ibang department bugbugan talaga sobra, pero sa amin parang okay lang naman. Hindi naman ganoon ka pressure. Ano sabi niyo dati? Trabahong pogi? Yung tipong yung tipong pagpasok mo pogi ka, tapos paglabas pogi pa rin. Galing yan. Natin, yun nga, pagdating sa trabaho, so masabi namin na okay naman. Hindi katulad ng mga naunang napasukan naming company na talagang may marinig ka pang sumisigaw, dabay. May nagmumura, pero yung mura naman dito sa kanila lang expression lang. But then, so yun nga yung kagandahan kapag nakahanap ka ng matinong company, at least kahit paano ramdam mo yung care nila sa'yo, yung pag-care nila sa'yo. Yung tipong pag nagkasakit ka, yung concern sila sa health mo. Yung iba kasi kapag sa ibang company, pag nagkasakit ka, iimbestigahan ka pa, sasabihin sa'yo na tatanungin ka pa kung nasaan yung medical mo, ganyan. Yung dati, sumakit lang ang ulo ko. Hmm. Sabi ko, yung isa si Anita, takbo yan kumuha ng gamot. Oo, so ganun sila ka-concern dito sa mga staff nila. Sa loob ng production namin, guys, first aid kit doon na naka-attach sa may mga CR, ganun. Kanina pinakita ko naman sa inyo yung CR, di ba? Yung
banyo namin, as in napakalinis at saka napakaluwag. Doon sa loob meron din maliliit na banyo, and then doon may nakatouch na mga first aid kit, and then napaka-organized ng place ng production area kasi madali mo makikita yung mga fire exit, yung mga gano'n, may mga signs ng caution kapag dadaan ka sa area na yan. Wala. Kaya kung hanggat maaari guys, para lang sa akin, mas maganda hanapin nyo yung company na na concern sila sa mga tao nila kaysa sa yung company na puro pera lang yung iniisip. Sa dati naming trabaho sa warehouse, magaan din sana trabaho doon kasi nag-scan ka lang ng mga barcode Ano lang. Kaso ang problema, seasonal lang yung trabaho nila. So kumbaga may time talaga na tatanggalin nila yung mga tao. Kaya ayun, umalis na lang kami kasi ang hanap namin syempre yung permanent na income. Pasok namin is 5 days a week lang sa ngayon kasi walang masyadong gawa, pero may time na may time na talagang nag 6 days a week kami. 6 days a week ang pasok namin. Pag maraming kapag maraming order ang mga clients. Itong factory pala na pinapasukan namin is pagawaan siya ng mga robot. Hindi yung robot na laruan na yung mga pang malalaking company. Pang malalaking warehouse. Yung robot na yun yung nagpipick ng mga items instead na tao yung kukuha ng items. So yung robot na yun yung nagpipick ng items. Then meron silang mga may mga dinadaanan yung robot na ganun din kami rin gumagawa. Di ba yung mga robot may dinadaanan sila? Bakit lang traffic? Hindi kasi may system kasi sila na hindi magbabanggaan. Meron may naka-automatic, naka-program na. Go. So yung mga robot na yun, naka-program na. Then, na lang, kumbaga i-command mo na lang dun sa computer. Sa totoo lang, mas okay yung mas okay yung 5 days a week lang na pasok. Then 2 days yung pahinga dito. Kasi kapag 6 days a week ang pasok nyo, hindi nyo may enjoy yung life nyo. I mean, walang parang yung pahinga sa Sunday, maglilinis ka pa ng bahay, ganyan. Lagi ka lang trabaho ng trabaho. Bigyan nyo rin yung sarili nyo ng time para makapag-relax, ma-enjoy yung buhay nyo dito. Nakita ko yung... Okay, nandito na kami sa bahay. So, hanggang dito na lang muna itong video natin. Maraming salamat sa panonood at don't forget to subscribe or follow our Facebook account and like and share na rin. Yan lang po. Maraming salamat. Bye bye.